Hello guys, for today's video ay nandito nga pala kami sa Baguio kung saan nag-stop over muna kami dito sa may Caldillera upang umihi at mag-iinat. Dahil almost 9 to 10 hours nga pala naging estimated biyahe namin dyan mula Laguna hanggang Baguio. Kaya naman kumain na rin kami dito at nagkapi dahil magtutuloy-tuloy na nga daw kami sa aming pupuntahan. Ang mga nakasama ko nga pala dito ay ang family ko, kaya naman super enjoy namin at sinulit talaga namin ang pagpunta namin dito. Sa mga nagtatanong nga po pala kung saan agency at kung saan kami nagpabook ay hindi na po kami dumaan sa ganung process kasi may kakilala po ang aking tito na taga dito sa Baguio. Kumbaga ay nag-DIY lang kami dito kaya naman nakakatipid talaga kami ng malaki dahil sa bahay pa lang ay nakalibre na kami. Napaka-excited ko nga pala ng araw na ito. Sa sobrang excited ko halos hindi na ako nakatulog magdamag. Yung nakikita mo lang kasi sa mga pictures at video noon ay mapupuntahan ko na ngayon. Wow! So yun guys, it's already, anong oras na? 5:02? Hello? Hi! 5:02 ng umaga. Here at Baguio. Una na nga pala namin pinuntahan itong famous na ulo ng Lion kung saan ito na talaga ang sinyalis na nandito ka na talaga sa Baguio. 5 AM na nga pala ito ng umaga kaya naman napakalamig na talaga ng panahon. Kaya naman magdala ka ng jowa. At kung wala ka namang jowa, iyakapin mo na lang ang sarili mo dahil mahilig ka naman sa love yourself. Uy! Napakadaming tao nga pala ng araw na ito kasi weekend ito at syempre ito din ang opening ng Panagbenga Festival kung saan halos isang buwan ang pagdiriwang nila ng festival dito. Kaya naman tamang-tama ang pagpunta namin dito dahil masasaksihan namin ang pagdiriwang ng Baguio. Sa tabing kalsada nga pala ay may mga nagtitinda rin pala ng ilang souvenirs tulad ng jacket, keychain at iba't ibang produkto na gawa dito sa kanilang lugar. Bumili nga pala ako ng bonnet sa halagang 100 pesos kasi naman talagang kakailanganin mo ito dito sa Baguio. Pagkatapos nga namin makapagpa-pictures at makipagsiksikan sa dami ng tao ay nagumpisa na rin kaming umalis para naman makapunta kami sa aming next tourist spot. Sa pagbiyahe nga namin dito ay makikita mo na ang mga bahayang nasa gilid ng bundok na talaga namang maaamis ka kung paano ito mga ginawa. Una na nga pala namin dinaanan itong La Trinidad kung saan ang aming first destination tourist spot ay ang Tanawan Village. Hello po, kamay po. Hello! Hi! Yes. Shout out! Hello. We're here at Tanawan Village. Ito nga pala kanilang grand entrance kung saan pipila ka muna bago makapasok. May entrance nga pala ng 60 pesos ang bawat isa kahit bata. Kaya naman bumili na kami ng ticket upang ma-explore namin ang lugar. Sa pagpasok mo nga pala dito ay makikita mo ang unang naging kabuhayan ng igorot dito sa Baguio. At ang kanilang mga kinakain at hinuhuli nila mula sa gubat tulad ng bayawak, baboy ramo at ilang mga hayop na mahuhuli nila sa gubat. Ilan sa mga ginagamit nila dito ay ang patibong upang makabitag ng kanilang makakain. Pataas at palibot nga pala ang lugar kaya naman sa may mga kasamang bata iwag na wag natin silang pababayaan. Kung maaari iwag natin silang patatakbuhin at pag-iisahin para maiwasan ng anumang klase na aksidente para sa kanila. Maaari kasi silang madapa at mahulog kapag nagkataon kaya naman keep watching sa mga dala nating chikiting. Sa pagpasok mo naman dito sa kanilang room na maraming painting ay mamamangha ka sa kanilang natatanging galing sa sining dahil sumisimbolo ito sa kanilang naging kabuhayan noong unang panahon hanggang ngayon tulad sa pagtatanim ng gulay, prutas at mga palay. So ayun guys, ito naman yung kanilang CR dito na ang tinatawag na bogan ay para sa pambabae at gata naman ay para sa panlalaki. Sa pag-explore nga namin dito ay mapapansin mo ang kanilang mga bahay na gawa sa kubo na matataas ang pagkakagawa nito dahil protection nila ito para sa mababangis na hayop na gumagala sa gabi tulad ng ahas at baboy ramo. Hindi pa nga daw ito ginagamitan ng pako dahil wala pang pako noong unang panahon kaya naman pinagtatagpi-tagpi lamang ito at itinatali upang maitayo. Sa paggagalangan namin dito ay buti na lang meron kami naging instant na tour guide upang malaman kung anong tawag sa ilang lugar na nandito sa Tanawan. Tapos yung side na yan, yung now. Kita nyo yung China Sea, ayan o, China Sea yan. Ayan. China Hills pala, China Hills. China Hills. So, kasi bundok eh. Yan. Ito ang Bridge of Success. Kung mapapansin nyo, as I said a while ago, there's a mirror over there. When you come here, going up, there's a bridge. Bridge of Success. Now, after Bridge of Success, there's a dream capture. This is not the spider wave. This is the dream capture. Come, hurry up. All of you guys, come here. Saan po ang next destination natin? Kwan. We're going to Igorot Stone Kingdom. Igorot Stone Kingdom. Yes, after that, Strawberry Farm. Strawberry Farm. Okay. Matapos nga naming malibot ang buong taas ay may narinig kami sa baba na tumutugtog. Dahil may nagpe-perform ng kanilang kulturang sayaw kaya naman bumaba na kami upang sila ay panoorin. And we are the Tanawan in-house performing group. So today we are going to perform some of the dances here in the Cordillera. And the first one is from Kalinga, their community dance called the Tadak, to be followed by their courtship dance called the Tarayan.
kultura at tradisyon nga pala ng sayaw ang pinakita nila dyan. Kaya naman mag-i-enjoy ka sa ganitong klaseng performance na mapapanood mo ng personal. Pwede din namang makijoin ng mga turista dito kung gusto nyo dahil tuturuan nila kayo kung paano sumayaw. Pagkatapos nga namin sa part na yun, isinunod na namin tong Igorot Stone Kingdom. Malapit lang naman ito sa Tanawan kaya naman madali na rin puntahan. Maganda ang panahon na tirik ang araw pero hindi mo mararamdaman dahil sa labig ng klima ng panahon. Bago ka nga pala ulit makapasok dito ay may entrance ulit na 100 pesos. Kaya naman kailangan mo ulit bumili ng ticket sa kanilang counter bago ibigay sa entrance upang ikaw ay tuluyang makapasok. Apakadami ng tao ng araw na ito na halos magsiksikan na kami sa entrance. Pero kapag nakapasok ka na sa loob ay napakalawak naman na nito. Sa paglalakad mo nga pala dito ay mamamangha ka sa kanilang rock formation na talaga namang malapalasyo ang datingan. May mga activity at pagganap naman sila sa gilid ng Stone Kingdom kung saan pwede ka magpa-picture sa malaking aso na yan, sumakay ng kabayo na kulay pink, magpa-picture sa mga statue, at magpatato ng henna dito sa may gilid. Ang nagustuhan ko nga pala dito ay ang ganitong attire. Inarkila ko nga pala ito ng 50 pesos at wala itong limit kaya naman masusulit mo ang pagsusuot niyan. Nag-umpisa na nga pala kaming umakyat sa pinakataas upang makita ang kabuang ganda ng lugar. Sa pag-akyat mo nga pala dito ay hindi ka mahihirapan kasi maalwa naman ang lalakaran. Pero advice ko lang sa may mga kasamang bata, ibahatin nyo na lang kasi medyo mataas at matarik lang naman ang lalakaran. Baka sila ay mapagod at mahirapan. Hindi na nga pala sila tumaas niyan kaya naman kami na lang nitong pinsan ko ni si Claire ang sumama sa akin. At kapag ikaw ay nandito na sa itaas ay napaka-worth it naman ang lugar kasi dito mo makikita ang kabuang ganda ng lugar ng Igorot Stone Kingdom kung saan ginawa ito sa mga rock formation. Masarap ang feeling kapag nandito ka na sa taas kaya naman pag pumunta kayo rito experience nyo ang lugar na ito dahil malamig ang simoy ng hangin na hahaplos talaga sa inyong katawan. Matatanaw mo rin dito ang natatanging ganda ng ilang bulubundukin dito sa Baguio. Ito lang naman yung naging advantage namin sa pagiging DIY kasi wala kang hinahabol na oras dahil sa ibang tourist na spot mo pang pupuntahan. Halos dito na nga kami nagtagal ng ilang oras dahil nakapagpahinga na rin kami. Medyo pagod pa rin naman kasi kami dahil sa haba ng aming biyahe. Ang naging last tourist spot nga namin ngayong araw itong strawberry farm kaya naman kailangan mo munang mag-inquire dito sa picking information bago ka makapasok sa kanilang farm. Dito mo naman may experience ang pamimitas ng sariwa at fresh na strawberry kung saan makakapamili ka kung anong klaseng laki, liit at hinog na gusto mong pitasin. Nasa 700 pesos lang naman daw ang kilo kapag ikaw ang mamimitas. Sa gilid nga pala ng farm nito ay may mga nagtitinda ng honey or pulot, mga palaman tulad ng strawberry jam, ubi jam at marami pang iba. Kaya naman kapag may pambili ka ay bumili ka na dahil minsan ka lang naman makakapunta dito sa Baguio. Suportahan natin ang kanilang business para naman sa lalong pagpapaganda ng mga tourist spot dito sa Baguio at higit sa lahat ng kanilang mga produkto. Hindi na nga pala kami namitas dyan dahil may mga in-order na nga daw ang tito ko na aming kukuhanan kaya naman thankful pa rin kami dahil pinayagan kami makapasok dito sa my farm. Pwedeng tumingin, huwag pipitas. Take note. Pwedeng tumingin, wag lang pipitas. 700 lang naman pag pumitas ka. Fresh na fresh. Oh, ang gaganda. Hindi naman totoo. Bago nga pala kami umuwi, dumaan na rin kami dito sa may palengke upang bumili ng baka dahil magluluto daw kami ng bulalo kinabukasan. So ayun mga ka-ventures, maraming salamat sa pagsama sa aming first day travel and tour dito sa Baguio. Thank you for watching. Ingat!